Ang presyo nitong bagong Tecnopova 7 Ultra 5G ay 16,999 pesos. So titingnan natin kung yung SRP na yan is swak na swak dun sa value na makukuha natin sa phone na to. Pag-uusapan natin ng kanyang performance, display, camera, battery at marami pang iba. Pero bago yan, tingnan muna natin yung ilang promos ng Tecno dito sa phone na to. Okay, so ulitin ko lang, 16,999 yung presyo nito. Pero may online first exclusive on TikTok Shop ang Tecno para sa phone na to. Una, August 8 to 10, 12,999 pesos lang yung presyo. August 11 to 14, magiging 13,999. At kapag in-avail mo itong Tecnopova 7 Ultra 5G sa mga date na yan, may makukuha ka pang freebies na worth 1,999 pesos. Pova wireless power bank 5,000 mAh, customized dito only gaming SIM card, at special edition case card. At kapag nag-pre-order ka naman from August 8 to 21, may makukuha kang 1,000 pesos off plus yung freebies na sinabi ko kanina. Kung i-avail mo naman itong Tecnopova 7 Ultra sa Skyro, may additional kang 500 pesos na discount. Pero kung sa home credit mo naman i-avail itong phone na to, makukuha mo to for 24 pesos per day. Ibig sabihin yan, 18 months na loan, 0% interest. At ito isang freebie na sinasabi ko kanina, yung 5,000 mAh na power bank from Tecno. So again, magnetic wireless power bank na to dahil nga may wireless charging itong Pova 7 Ultra. Okay, so ito yung box ng Tecno Pova 7 Ultra 5G. Yung design ng camera module ng phone na to, yung obvious na design ng box. At makikita rin natin yung tatlong key aspects ng phone na to. Kasama na dyan ng chipset, display, at yung battery. Pag inopen na natin, mas magkaka-idea pa tayo sa specs ng phone nito dahil dun sa balot niya. Yun na dito nga pala sa atin ay itong Geek Black na color. May pagka-mecha yung design pero hindi naman OA. Napaka-decent pa rin itsura. Meron din tayo dito mga documentations. Meron tayong magnetic case para mas madaling mag-wireless charging. Meron ding 70 watts na charging brick at USB-C cable. So, if ever man ayaw nyo nitong Geek Black, meron pa namang isang color, yung Geek White. And I highly suggest na kung ayaw ninyong maging obvious or maging halatang-halata yung mga alikabok, kita nyo, di ba? May mga alikabok sa likuran ng phone na to, doon kayo sa white. Kasi itong black talagang di naman siya kapitin ng smudges, di naman masyadong obvious, pero yung alikabok talaga, kitang-kita. Pero ano ko lang yun, personal preference ko lang. Tapos isa pa sa napansin ko, ayan na, tuyong-tuyo yan ha. Kahit yung mismong case, toyo. Pero kapag inilagay na natin yung case, tinan nyo ha, ayan o, parang nagkakaroon ng basa. Napansin ko lang naman, masyadong maliit na bagay, pero gusto ko lang i-mention para alam nyo. Tapos ito yung free na power bank, yung sinasabi ko kanina. Ayan. So, lagay lang natin ganyan. Ayan, mas madaling kumapit kasi kapag ginamit natin yung case na kasama sa box. Okay? So, tanggalin ko muna to. Balik tayo sa design. So, itong Tecnopova 7 Ultra 5G ay 201 grams lang yung weight. So, normal na normal, hindi ganun kabigat, tama-tama lang. Tapos, meron pa tong IP64 na rating. So, if ever na maulanan or matalsikan ng tubig, mabasa, dahil ginagamit natin habang naguhugas tayo ng plato o naglalaba, wala po tayong ikakakaba dito kasi hindi siya agad-agad papasukin. Meron din tayo ditong stereo speakers, meron din tayong IR blaster, naka Wi-Fi 6 at Bluetooth 5.4 na. At gusto ko lang i-mention, yung stereo speakers nitong phone na to, maganda. Goods po yung quality. Kahit i-max natin yung volume, okay lang. Hindi po sabog kasi naka Dolby Atmos na yung stereo speakers ito. So, magiging maganda talaga at nakaka-enjoy kapag ginamit natin sa media streaming. At para sa mga curious, yung haptics nito guys, okay, una sa lahat maganda. Pero, alam niyo yun, sobrang hinhin yung feels niya. Hindi ganun kalakas yung vibration niya. Pero maganda. May feel mo. And I think pwede mo namang i-adjust yung vibration niyan sa keyboard setting. So, I suggest gamitin nyo. Hindi na masama yung feels niya. Kapag tinignan natin, yung right side makikita natin yung volume up and down buttons. Tapos yung power button niya may orange accent. Tapos dito sa taas makikita natin yung secondary speaker,
pati na rin yung secondary microphone. Dito naman sa may left side, malinis na malinis. At dito sa may ilalim, makikita natin yung main speaker, main microphone, pati na rin yung SIM tray. Ito guys yung SIM tray ng POVA 7 Ultra. So, dual SIM lang siya. Dual nano SIM. Wala siyang support sa eSIM. Hindi din tayo pwede makapaglagay ng micro SD card slot. So, hindi expandable yung storage niya. Mabuti na lang talaga, 256GB na yung storage ng phone na to kapag nabili natin. Pero sadly, isa lang po yung configuration ng Tecno POVA 7 Ultra. Walang 512GB. At ang isa pa sa pinaka-highlight ng design nitong POVA 7 Ultra 5G ay yung tinatawag na status light. So makikita nyo yan dito sa likuran ng phone. Kaya kakaiba yung shape ng kanyang camera module kasi yung paligid niyan ay may ilaw. So kulay puti lang talaga. Kahit tingnan natin sa mismong setting niya, hindi natin mababago yung kulay. At magagamit natin yung status light na yan kapag may mga notification tayo, charging, at marami pang iba. Pagdating naman sa display, meron tayo ditong 6.67-inch AMOLED, 1.5K yung resolution, 144Hz naman yung max refresh rate, at aabot ng 4,500 nits yung peak brightness nito. At makikita nyo naman na maganda yung color reproduction ng kanyang display. Manipis din yung mga bezels natin at proportion. Kahit yung chin, kahit yung forehead niya, pantay na pantay. So talagang immersive at mag-enjoy tayo sa panonood dito ng videos at movies. Walang nakaka-distract na bezels sa baba or sa taas. Pantay na pantay po silang lahat. Pero again, kailangan ninyo tandaan na yung 144Hz na max refresh rate ng phone na to ay hindi po natin palaging makagamit. Again, piling-pili pa lang po sa ngayon ng mga applications na makakapag-utilize ng mataas na refresh rate na yan. So, pwede nating ituring yung 144Hz na max refresh rate ng POVA 7 Ultra 5G as future-proofing pa lang. So, puntahan natin agad yung refresh rate setting niya. So, meron tayong auto, standard, tsaka high. So, kapag naka-high, doon lang natin ma-specify sa isang application kung ilang refresh rate yung gusto natin para sa kanya. So, tap lang natin yan. At sa ngayon, makikita ninyo na 1, 2, 3, 4, 5 na applications lang yung pwedeng gumamit or may support sa 144Hz na refresh rate. The rest, kailangan na po nating i-adjust manually kung ano refresh rate yung kailangan nila or gusto natin para sa kanya. Pero by default, naka 120Hz naman yung max refresh rate ng iba pang mga application. So for example lang itong isang game, pwede tayong mamili kung 60 or 120. At mabuti na lang yung refresh rate behavior nitong phone na to, bumababa naman talaga to 60Hz. So matipid naman sa battery. Meron din tayong color style dito. May dalawang preset at pwedeng matimpla yung color temperature. Pero ang talagang nagustuhan ko sa phone na to ay yung pag-adjust sa kanyang resolution. So meron tayong UHD tsaka HD na option. So mamaya papakita ko sa inyo kung anong epekto sa battery ng dalawang resolution na to. Medyo nakakalungkot lang kasi yung widevine security nito dito sa Netflix application, level 3. Tapos yung max playback resolution naman ay SD lang, hindi HD. Ewan lang natin sa mga susunod na software updates ng POVA 7 Ultra kung magiging HD yung max playback natin. Ngayon, pagdating sa performance, itong Tecno POVA 7 Ultra 5G ay naka-iOS 15 for POVA yung kanyang skin. Tapos Android 15 na yan, Dimensity 8350 yung kanyang chipset, 12GB na LPDDR5X yung kanyang RAM, plus meron pa siyang MEMFusion, papakita ko sa inyo maya-maya. At yung kanyang 256GB na storage ay UFS 4.0. So maganda talaga, tsaka mabilis yung performance ng phone na to kahit on paper pa lang. Makikita na natin na hindi siya hindi siya putyo-putyo lang na specs. Pati yung kanya storage type, ginawa talaga nilang UFS 4.0. So nakakabilib. Pero tingnan muna natin yung MEMFusion kung ilan yung sagad. Tapos tingnan natin yung epekto niyan sa performance niya. Okay, so yung pinakasagad na MEMFusion or virtual RAM na pwede nating iselect ay 12GB. So up to 24GB na internal storage. So up to 24GB na RAM yung pwede nating magamit dito sa POVA 7 Ultra. Pero tingnan natin yung effect niyan sa performance niya. Okay, so makikita niyo na kapag ginamit natin ng MEMFusion, 1,369,854 yung kanyang score. Pero nung in-off na natin, 1,370,094 na. So kapag hindi natin ginamit,
mas mataas ng kaunti lang naman yung kanyang performance. So, para sa akin, pwede nyo pa rin gamitin. Hindi naman ganun ka-obvious yung mawawalang performance. At least malaki-laki RAM natin at hindi agad-agad maghahang yung ating phone. Pero sa totoo lang, yung 12 GB na RAM sapat na para sa everyday use natin. Gusto ko lang i-mention, at reminder na rin sa lahat, na dito sa wildlife stress test, yung ating battery consumption, medyo malaki-laki na bawas, 9%. Tapos sa temperature, ang nadagdag sa atin ay nasa 13 degrees. So, ingat-ingat pa rin po tayo, hinihinay pa rin tayo sa paggamit sa phone na to kasi may potential talaga na mag-cause siya ng alarming heat. At ang isa pa sa malaking pruweba natin dyan, yung pinakita ko sa inyo kaninang Antutu score, kita nyo yung starting point natin, 27.3 degrees. Pero umabot tayo ng 42, mahigit 42 degrees. So talagang alarming yung heat na yun. Ngayon dito sa game, dito sa Asphalt, nakasagad yung ating graphics. Almost lahat ng graphics naman ay na-generate niya sa mismong gameplay pero hindi pa rin lahat. May kulang pa rin. Pero napaka-smooth na ng gameplay natin. Mag-enjoy talaga tayo. Dito naman sa Racing Master, sagad yung ating graphics setting. So compatible siya sa pinakamataas na graphics nitong game na to. At sa mismong gameplay, nag-enjoy din ako. Walang hiccups, walang struggle. Tapos ang ganda talaga ng graphics. Dito naman sa CarX Rally, sagad din yung graphics natin. And again, walang kahit anong issue, maganda yung graphics. Pagdating naman sa camera, meron tayong 108 megapixels na main shooter, 8 megapixels na ultra-wide, at 13 megapixels na selfie camera. At ang nakakabilib dito sa POVA 7 Ultra 5G, yung kanyang main camera ay kayang mag-shoot ng up to 4K 60 frames per second na naka-ultra steady on. Plus, yung kanyang selfie camera, ganun din, 4K 60 FPS na naka-on yung ultra steady. So, stable tayo sa likod at saka sa harap. So, tingnan natin yung mga sample photos at videos. Pagdating naman sa battery, meron tayo ditong 6,000 mAh na capacity tapos 70 watts yung kanyang charging speed kapag wired. Yung wireless naman ay 30 watts. Tapos meron pa siyang reverse wired charging na 10 watts. Okay, so itong una nating PC Mark result, 9 hours 47 minutes. Ang setting natin yan ay naka-auto, yung refresh rate, tapos 1080p yung ating screen resolution. Ngayon, sinut ko naman to auto plus 1.5K na resolution, medyo tumaas naman, naging 10 hours and 4 minutes. Pero sa totoo lang, nalungkot pa rin ako
sa result. So, ang ginawa ko, for experiment lang, naka-high yung kanyang refresh rate at naka 1.5K yung resolution. At doon tayo nakakuha ng pinakamataas na SOT, 10 hours and 39 minutes. Pero, ang bottom line, mababa pa rin po yan. Nakakalungkot pa rin. Sana ma-improve pa yan ng Tecno sa mga susunod na software updates. Pagdating naman sa charging, 17 to 100%, 1 hour and 6 minutes ko lang to na charge. Okay, so yan lahat yung mga information, details at mga result ng ating test dito sa Tecnopova 7 Ultra 5G. So, bibilin nyo ba to for 16,999 yun? Yan yung kanyang SRP. Pero, mas maganda i-avail ninyo yung mga promos na sinabi ko kanina from August 8 to August 14, lalo na sa TikTok Shop. Malaki-laki po yung matitipid ninyo kung gusto nyo itong bilhin. Ngayon, meron ba tayong mga cons na nakita or mga bagay na gusto pang i-improve dito sa Tecnopova 7 Ultra 5G? Yes. Pero pwede nila itong mahabol pa sa software updates. Unang-una yung battery performance, yung sinabi ko kanina. Plus, wala pa ako nakita kahit sa website nila, kahit dito sa box, kung ilang taon yung matatanggap nitong software support. Ilang major upgrades ba yung makukuha nito? Kasi sa ngayon, naka-Android 15 tayo. So, aabot kaya to kahit man lang Android 20? Tapos ilang taon din yung security patches. Wala pang ina-announce si Tecno. Pero, tingnan natin. Baka mahabol nila yan sa mga susunod na linggo or months. Baka may good news tayo na marinig mula sa kanila. Pero overall, pagdating sa performance, sa display, sa design, sa mismong bilis niya, okay na okay po siya sa akin. Maganda yung performance ng phone na to para sa presyo niya. Pero again, sana magkaroon tayo ng balita kay Tecno kung ilang taon yung magiging support nila dito. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to. Kung nakatulong, don't forget to hit the like button, mag-subscribe ka na din, at mag-comment kung nagustuhan mo or hindi itong phone nito. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.